Isang trahedya ang nagbigay buhay sa isang banda na kalaunan ay magpapabago sa buhay ng milyon-milyong kabataan sa buong mundo. Pero paano nga ba nagsimula ang My Chemical Romance? Taong 2001, isang pangyayaring yumanig sa buong mundo ang nagbago sa buhay ni Gerard Way nang masaksihan niya ang epekto ng 9/11 sa New York. Napagtanto niyang maikli lang ang buhay at ayaw na niyang sayangin ang kanyang mga pangarap. Sa halip na manatili sa trabaho bilang illustrator, nagpasya siyang bumuo ng banda kasama ang drummer na si Matt Pellicier. Hindi nagtagal, sumali rin ang kapatid niyang si Mikey Way. Ang gitaristang si Ray Toro ay kalaunan si Frank Hierro. Sa umpisa, hindi sila sikat. Maliit na mga venue lang ang kanilang tinutugtugan. Madalas pa silang mapagkamalang kakaiba dahil sa kanilang itsura, estilo at emosyonal na musika. Noong 2002, inilabas nila ang kanilang unang album na I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Bagamat hindi ito agad naging mainstream hit, nagsimula itong bumuo ng isang tapat na fanbase. Pagdating ng 2004, inilabas nila ang album na 3 Cheers for Sweet Revenge. Dito sumabog ang kanilang kasikatan sa pamamagitan ng mga kantang I'm Not Okay, I Promise, Helena at The Ghost of You. Biglang nakilala ang banda sa buong mundo. Ngunit ang pinakamalaking yugto ng kanilang karera ay dumating noong 2006. Inilabas nila ang album na The Black Parade. Hindi lang ito isang album. Isa itong konsepto, isang kwento, at isang obra maestra na tumalakay sa buhay, kamatayan, takot at pag-asa. Sa pamamagitan ng kantang Welcome to the Black Parade, naging isa sila sa pinakamalalaking rock band ng kanilang henerasyon. Mula sa mga kabataang pakiramdam ay hindi sila nababagay sa mundo, naging simbolo ang My Chemical Romance ng pagtanggap sa sarili at pagiging totoo sa nararamdaman. Ngunit noong 2013, isang malungkot na balita ang dumating. Opisyal na naghiwalay ang banda. Nadurog ang puso ng kanilang milyon-milyong tagahanga. Akala ng marami iyon na ang katapusan. Noong 2019, inanunsyo ng My Chemical Romance ang kanilang pagbabalik at sa pagbabalik na iyon, pinatunayan nilang hindi kailanman namatay ang kanilang impluensya. Hanggang na ngayon, patuloy silang inspirasyon sa mga taong dumadaan sa madidilim na yugto ng buhay at naghahanap ng pag-asa sa pamamagitan ng musika. Dahil minsan, ang banda na nagsimula dahil sa isang trahedya ang siyang nagbibigay liwanag sa milyon-milyong tao sa buong mundo.